paano alagaan ang kidneys kapag may diabetes, at paano ituloy ang pagsasama ng mag-asawa kapag meron na silang diabetes. Ano nga ba itong sinasabing blood glucose or asukal sa dugo? Di ba kakain tayo? Nagiging glucose yun o asukal at pupunta sa dugo ng isang tao at dadalhin sa mga selula. Kailangan ng selula ng mga glucose o asukal para maging energy. Gagamitin nila bilang energy. Sa tulong ng insulin, papasok yon yung mga glucose sa loob ng selula natin. Kaya lang, sa ibang tao, yung may type 1 diabetes, wala silang insulin. So, hindi makapasok sa selula. At yung karamihan naman, yung tinatawag na type 2 diabetes, kulang yung kanilang insulin or hindi magamit mabuti, hindi efficient, hindi mahusay ang paggamit ng insulin. Kaya nagkakaroon ng diabetes. Pag sinabing diabetes type 1, ito yung mga sintomas na ihi ng ihi, laging gutom, laging uhaw, namamayat, mahina, may kasamang pagsusuka at nahihilo. Yun namang diabetes type 2. Ang nararamdaman naman, ihi ng ihi, uhaw na uhaw, gutom, namamayat, mahina, dry at makati yung balat, lumalabo madalas ang paningin. Pabago-bago yung kanilang paningin. Tusok-tusok o manhid doon sa kanilang mga kamay at paa, laging pagod, tsaka bakit lagi nagkakaroon ng infeksyon. So, yun yung pagkakaiba nung dalawa. Pero syempre, pareho naman halos yung kanilang mga nararamdaman, uhaw, paningin. So, ibig sabihin na aapektuhan ng diabetes ang mga organo ng isang tao. So, may sexual problems, laging may infeksyon, lalo na sa babae. Yan, tsaka talagang mamamayat sila. Kailangan yung mga diabetic, itong mga paalala natin sa mga may diabetes na. So, ang kailangan makapag-test ng 2 o 3 beses maghapon ang isang may diabetes. So, marami na hong mga pan-test na nabibili ngayon. May strips, tsaka merong mga ginagamit na maliit na aparato. Ano ba yung dapat na fasting blood sugar ng isang normal na tao? Kailangan, pag nag-test ka, 70 to 100. At kung tapos ng kumain, na-test ka, ang makukuha dapat ay 70 to 140 milligrams per deciliter. Pero kapag medyo tumataas na dun sa sinabi nating mga values, baka nagsisimula ng tumaas ang inyong blood sugar. May tinatawag tayong mga pre-diabetes. So, ang nakuha nila pag fasting 101 hanggang 125 milligrams per deciliter. At pagkatapos kumain, kung doon naman chinek, 141 hanggang 200. Di ba dapat hanggang 140 lang? At doon sa mga diabetic na pag fasting, dapat mga 125 milligrams per deciliter ang nakuha. At pagkatapos kumain, dapat hanggang 200 milligrams per deciliter lang. Pero ang problem, pag tumataas na dyan, kailangan yung gamot natin, i-a-adjust na natin. At meron tayong mga paalala dun sa mga diabetic. So, yun yung i-discuss natin. Hindi lang diabetic ang kailangan nakakaalam nito. Kailangan yung mga kasama sa bahay, pamilya, at kaopisina. Kasi sila yung makakakita ng mga komplikasyon sa iyo or baka biglang may mangyari sa iyo. Halimbawa, paalala sa pagkain. Sa mga diabetic, kailangan parehong oras ng pagkain at snacks araw-araw at parehong dami din. Huwag ho kayong magpapakagutom. Kapag gusto nyo naman mag-exercise, halimbawa, gusto ninyong mag-ehersisyo ng higit sa 1 oras, kailangan kumain kayo ng snack. Halimbawa, ano ba yung example ng snack? Isang prutas, half cup of juice, o isang tinapay. Tapos, after exercise, pag more than 1 hour yung exercise nyo, mag-blood glucose test kayo after the exercise. Pagdating sa gamot, ang paalala ko sa mga may diabetes, kapag ang tableta o insulin ninyo ay hindi makuha yung dapat na level o normal sa inyo,
bumalik ho kayo sa inyong endocrinologist o yung doktor na nagreseta. Kasi i-adjust yung tableta, yung dosage ng inyong tableta or ng inyong insulin. Kasi, at saka, kailangan nyo rin mag-test. Di ba sabi ko nga, at least 2 to 3 times a day, pag meron kayong nararamdamang kakaiba. Kung bigla kayong nagutom or sobra yung kinain nyo, may sakit kayo ng mga panahon na yon, very stress kayo sa panahon na yon, dapat mas madalas yung pagtetest natin. Kasi baka tumataas na or sobrang bumababa ang inyong blood sugar. Delikado po iyon. Meron tayong tinatawag na high blood glucose o yung hyperglycemia. May mga sintomas ho yan. Halimbawa, masakit ang ulo, lumabo ang paningin, nauhaw, nagutom, ihi ng ihi, kakaibang amoy dun sa kanilang hininga, masakit ang tiyan. Yung sinasabi ko, yung kakaibang amoy, parang pair yung kanilang hininga. Basta mapapansin nyo, kakaiba. At kapag nag-test, nakita. Halimbawa, 240 to 350, tawag na ho kayo sa doktor ninyo, magpapa-adjust kayo ng inyong gamot. Pero kapag lagpasan ng 500 milligrams per deciliter, punta na ho kayo sa emergency room. Okay? Meron din tinatawag na mababang blood glucose, low blood glucose, or hypoglycemia. Maraming nangyayari to. So yung mga, halimbawa, meron kayong kasabay kumakain, kaopisina ninyo, lalo na yung mga kasama sa bahay, dapat alam nyo itong mga sintomas na ito. Parang nanginginig, nagpapalpitate, gutom na gutom, pinapawisan, confused na siya. Actually, hindi na kayo kakilala. Parang blanco na siya, iba na yung pagdilat ng mata niya, o kaya minsan hilong-hilo siya. Alamin nyo kung yung tao ay diabetic, baka naman nag-hypoglycemia na siya. Kasi baka konti ang kinain sa ating mga diabetic, or hindi pa kayo nakakakain, masyado kayong matagal nag-ehersisyo, kaya na-confuse kayo, pawis, antok, lutang, kabado, maputla, nginig, pagod, mahina, malabo paningin, biglang tuyong-tuyo yung bibig, sumakit ang ulo, nagpalpitate. So pag gano'n, nakita nyo na yung sintomas na yon, ito yung mga pwede nyong kainin. Half cup ng fruit juice, kuha kayo sa ref, ipainom agad, or 1/3 can ng regular soft drinks. Pwede din 1 cup ng skim milk. Kung may pasas kayo sa ref, pwede rin pakain sa kanila. Kung may crackers, mga 3 hanggang 6 na piraso, o tinapay, half sandwich, or 4 na kutsaritang asukal, kung talagang walang-wala. Yun po yung mga first na pwede nyong gawin. So, pag nakita nyo yun. At dun sa mga diabetic, ito po ang paalala ko sa inyo para humaba ang buhay ninyo at mas gumanda yung inyong life. Pag diabetic kasi, nagkakaroon ng problema sa bibig, sa gilagid, nagkakaroon usually ng gum disease o yung gilagid. So, problem dito, gingivitis, periodontitis, namamaga yung kanilang gilagid, gingivitis yun. Dry na dry yung kanilang mouth. Tapos, parang laging may infection o puti-puti dun sa kanilang, mga singaw-singaw dun sa kanilang mouth. O kaya, laging may sugat na ayaw gumaling. Dumudugo, may nana, may bad breath, masakit ang ipin pag ikinagat. Lalo na kapag nakakagat ng malamig o mainit. So pag ganun ho, magbisita tayo sa ating dentista. Pag tayo ay diabetic, bisitahin ng ating dentista kada 6 na buwan para malunasan itong mga problemang ito. Tapos, ang mga diabetic laging may problema sa mata. Kaya kailangan meron ho kayong isang ophthalmologist or doktor sa mata. Kasi ang problem ng mga diabetiko, nagkakaroon sila ng diabetic retinopathy, may katarata, tsaka may glaucoma. Ang may diabetic retinopathy, malabo yung mata. O kaya parang may maiitim na nagfo-float pag nakatingin kayo sa malayo. Parang may dark area kayong hindi makita or nakikita. Hindi kayo makakita dito sa gilid.
malabo ang paningin sa gabi, hindi na kayo makabasa. Tapos yung straight line, bakit parang liku-liko? So, punta ho tayo agad sa ating doktor sa mata. Pag sinabi namang nagkaroon ng katarata, parang may belo, may ulap, malabo. Tapos, palit kayo ng palit ng grado ng salamin nyo. Kasi hirap kayong magbasa. Tapos, silaw kayo sa mga study lamp. Tapos, yung kulay, hindi matingkad yung kulay. Parang, halimbawa, dapat red. Parang, bakit, malabo-labo. Pag glaucoma, emergency ho yan. Lalabo ang paningin nyo, palit kayo ng palit ng salamin, at hindi kayo makakita sa gabi. So, konsulta sa doktor sa mata, ophthalmologist po. Dapat meron na kayong regular. Alagaan din ang inyong paa. Okay? Kasi, problema ng mga diabetiko, ang kanilang paa. Matagal gumaling yung mga sugat, malamig yung paa nila, walang pakiramdam. At saka gagamitan nyo ng lotion kasi very dry yung skin ng mga diabetic. Johnson's Baby Lotion, ilagay nyo lang po palagi para hindi lalong kumate. At saka syempre, kailangan yung mga medyas natin, wag masyadong masikip. Sapatos, kailangan sarado para hindi masusugatan kasi pag natapakan, nasipa, matagal gumaling ang inyong mga sugat. So, hindi po advisable yung mga tsinelas kasi baka madisgrasya yung inyong paa. So, alagaan ang inyong paa. Lalo na kapag may sugat na ayaw gumaling. Tsaka laging malamig, walang pakiramdam. Lagyan lagi din ng, sabi ko nga, lotion. Yung insulin shots kasi, pumunta muna tayo doon sa mga nag-i-insulin na diabetic. Usually, dun sa mga caregiver nila, sa tiyan yan ini-inject kasi malambot yan. Pero malayo na mga 2 inches dun sa pusod. Pwedeng bagu-baguhin yung dun sa lugar na yon, pero within the same area, site rotation ang tawag doon. Pwede din sa upper arm or braso, dito sa bandang labas. Pag dito naman sa bandang puwitan, dun sa may bandang puwet, pwede yan. Pag sa hita naman, dito sa harapan, or sa gilid na palabas dun sa harap. Hindi yung gilid na papaloob. So, within the same area, pero pinakamabilis talaga ma-absorb dun sa tiyan. Pero, tanungin nyo dun sa endocrinologist nyo, saan niya preferred kayo mag-i-inject ng inyong insulin. Ngayon, paano pababagalin ang kidney disease sa mga diabetic? Kailangan normal palagi ang level ng blood glucose nyo pag nag-check kayo. At syempre, magba-blood test din kayo every 6 months, BUN, creatinine clearance dun sa inyong ihi, tsaka albumin excretion dun sa inyong ihi. Ipa-check lagi ang mata kasi kapag naghihina na yung inyong mata or may problem na sa mata, maaaring susunod na rin dun sa inyong kidneys. Tapos, i-control ang blood pressure para hindi masira yung kidneys. So, meron hong mga gamot na binibigay sa mga diabetic, yung mga ACE inhibitor, yung mga Pril, nag-M sa Pril. Tapos, kontian ho yung mga proteinang kinakain, yung mga karne. So, mas gusto natin yung mga gulay na lang ang more kakainin. Tapos, nasisira din ang nerves ng ating mga diabetic. So, may nerve damage sa kamay, at saka sa paa. Ano yung nararamdaman nila? Malamig ang kamay at paa. Minsan, parang mainit. Minsan, parang may tusok-tusok, masakit, parang nakokuryente, parang tinutusok ng karayom. So, kapag ganon, manhid, pwede ko tayo mag-consult sa neurologist. Sila naman yung mga nerve doctor. Pagdating naman sa pagsasama ng mag-asawa, kasi nga ang problem, na-affect din yun dun sa ating mag-asawa. So, kapag ganon, pag-usapan, may paraan ho. Sa mga lalaki, pumunta ho tayo sa ating neurologist. So, pa-check up at dun din sa mga babae. Kasi pag babae, madalas magkaroon ng yeast infection tsaka vaginal dryness. So, kailangan ng OBGYN. Tapos, usually kasi laging pagod, may UTI, yung may diabetes, at walang pakiramdam sa ari, lalo na dun sa mga kalalakihan. So, ang problem, impotence. So pag-usapan, may paraan. Kaya ako kayo pinapupunta dun sa inyong OB at saka dun sa inyong urology. So, tuturuan kayo ng mga paraan na mas madali, hindi mahihirapan yung
yung pagtatalik ng mag-asawa. Mapunta naman tayo sa skincare kasi ang problem nga dun sa ating mga diabetic, lagi may infeksyon, pigsa, fungal sa singit, tsaka sa paa. So, pag ganon, pag may pigsa, may fungal, kailangan lagyan ng alcohol, pag fungal, yung mga anti-fungal cream. Pero sabi ko nga, kailangan lagay ng lotion sa buong katawan para hindi kayo kamot ng kamot, hindi magsusugat. Okay? So, yan ang mga paalala natin dun sa mga diabetic at dun sa mga nag-aalaga ng may diabetes or kung meron kayong kilalang diabetic, nangyari yon. Maraming salamat po.